Naging mainit ang bawat palitan namin ng halik ni Jason, at alam kong anumang oras ay may mangyayari sa aming dalawa. Nakatuon lang ang mga tingin niyang punong-puno ng init sa akin, hanggang sa unti-unting dumampi ang mga halik niya sa leeg ko papuntang hindi ko alam kung may sariling utak ba ang katawan ko, para hayaan ko siyang gawin ang kung anuman sa akin sa mga oras na ito. Tinugunan ko bawat halik niya, na punong-puno ng pangangailangan mula sa kanya, at masasabi kong si Jason lang ay may kakayahang magbigay sa akin ng kakaibang sensasyong nararamdaman ko, dahil si Jason lang naman ang hinayaan kong gawin ang bagay na ito sa akin. Hubad na ang pangitaas kong damit, nang bumalik ang mga labi niya sa labi ko, at agad kong tinugunan bawat halik na binibigay niya sa akin. "Stop me, cause I can't stop myself loving you right now," he said in between our kisses. "Magpapapigil ka ba?" Seryoso kong antag ng sandali akong bumitaw sa mga halik niya. "Hindi kaya pigilan mo ako hanggat kaya ko pa," antag niya bago lumipat ang mga halik sa leeg ko, pababa sa chest ko. "Go on, I won't stop you from loving me de Alves," antag ko sa pinakamapang akit kong boses, dahilan para umakto siyang uhaw na uhaw pagdating sa akin. Mabilis ang naging pangyayari, at hindi ko na malayang nabuhat na ako ni Jason papasok sa kwarto niya, habang wala na akong suot na kahit ano, habang siya ay kumpleto pa ang damit. Akmang tatanungin ko siya, kung bakit hanggang ngayon ay bihis pa rin siya nang madalihan niyang hinubad ang lahat ng suot niya, at walang tinira ni isa, at tila nanlaki ang mga mata ko, nang makita ang pinagmamalaki niyang armas na tila parang anumang oras, ay handang sumuong sa laban. Punong-puno ng kasabikan ng init na bumabalot sa aming dalawa sa loob ng silid niya, na naging saksi sa mga mainit naming tagpo noon. Walang pag-aalinlangan kung hinayaan ko si Jason na malambing ako ng walang halong duda, o kahit anumang takot, dahil at sa mga oras na ito, hindi lang isang pag-aano ang nararamdaman ko, may kasamang pagmamahal sa bawat halik at pagtrabaho niya sa akin. "I love you, Emma, mahal kita," antag niya ng hinihingal, bago tuluyang bumagsak sa tabi ko. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko, ay bumilis ang tibok ng puso ko, matapos sabihin ni Jason sa akin ang mga salitang iyon. Sa dami ng beses na may nangyari sa amin noon, ay palagi niya lang akong iniiwan o tinatalikuran sa tuwing matatapos kaming pero ngayon yakap-yakap niya pa ako ng mahigpit, habang hinihingal pa ring nakasiksik sa leeg ko. "Love you're crying," alalang tanong ni Jason sabay punas sa luhang hindi ko na malayang na malisbos na pala sa pisngi ko. "Siguro kung noon mo pa ako minahal ang saya-saya na natin lalo ngayon," antag ko ng seryoso habang nakatingala sa kisame ng kwarto. Saglit na natigilan si Jason, dahil sa sinabi ko sabay humiga ng patihayarin, kung saan kapwa kami sa ilalim ng kumot. "Show nga ako dahil hindi ko nakita yung halaga mo, and I'm sorry being ruthless," may diin niyang bigkas sa pagtugon sa sinabi ko. Ang dami na siguro nating masasayang memories habang magkasama, yung tipong masaya lang walang problema, at higit sa lahat ako siguro yung babaeng inalok mo ng kasal, na hindi nasayang lahat ng efforts mo, seryoso ko pa ring antag. "I'm sorry, masyado akong nabulag sa kulong na pagmamahal, Emma, masyadong naging sarado ang puso't isip ko, na si Karel na ang gusto kong makasama hanggang dulo," tugon ni Jason. Napabuntong hininga na lang ako sa naging sagot ni Jason, ayoko na lang na pag-usapan pa namin ang bagay na nangyari sa kanilang dalawa ni Karel, dahil wala naman na kaming magagawa, hindi na mababawi ng kahit anong bagay ang oras at panahon na nasayang para sa aming dalawa. "Paano kung isang araw mawala ako, tapos hindi na ako bumalik, anong gagawin mo?" Seryoso kong tanong bigla kay Jason, tanong na alam kong posibleng mangyari. "Hahanapin at hahanapin kita, hindi dahil nawawala ka, kundi dahil mahal kita at gusto kong makasama ka pa ng matagal," antag niya sabay tagilid paarap sa akin. "Paano kung hindi mo ako makita, o hindi na talaga o bumalik, magmamahal ka ba ng iba, lalo na kung mas higit pa sa akin yung babaeng makita at makilala mo?" Seryoso ko pa ring antag. "Nangako akong ikaw ang babaeng gusto kong makasama ng matagal, kaya bakit ako hahanap ng iba? Why are you asking questions like that, love? Are you planning on escaping again, dahil pa rin ba kay Karel, at sa nakita mo kanina sa office ko?" Nag-aalalang tugon niya sabay upo sa tabi ko. "Random thoughts lang, at tungkol sa nangyari kanina, naniwala naman ako sa sinabi mo dahil nagpaliwanag ka na," antag ko sabay ngiti sa kanya.
Hindi kita lalakoon love, dahil bukod sa mahal kita may anak tayong babae, at bukod sa'yo ayokong masaktan siya, antag ni Jason sabay haplos sa pisngi ko. Siguro kung noon palang napagtanto kung mahal kita, marami na tayong anak sa ngayon, nakangising antag ni Jason, habang unti-unting ibinababa ang kumot na nakatabing sa katawan ko. Katatapos pa lang natin. Antag ko nang tuluyan niyang maalis ang kumot sa katawan ko. I know but still I want to loving with you. Let's make another love. Gusto kong maranasan na alagaan ka at ang baby natin. Bagay na hindi ko nagawa kay Flynn at Felice, may lungkot sa boses niyang antag pero unti-unting nagpapabigat sa katawan ko. Magpuprotesta pa sana ako, nang basta niya na lang akong halikan, dahil may kasakitan pa akong nararamdaman, pero hindi ko nagawa dahil naramdaman ko ulit ang init na dulot ni Jason sa katawan ko. Hanggang sa hindi ko na malayang paulit-ulit kong binigay ang sarili ko kay Jason, na walang pag-aalinlangan. Mahal ko si Jason, hindi dahil ama siya ng mga anak ko, mahal ko siya mula pa manoong naramdaman kong iba ang pakiramdam ko, sa tuwing palapit siya sa akin, mahal ko siya dahil siya talaga ang tanging naging laman ng puso ko, at natatakot akong baka dumating ang isang araw, na baka bigla ko na lang siyang iwan, kung kailan mahal niya na rin ang isang tulad ko. Hindi ko naman hahayaan ang sarili kong mahulog sa kanya ngayon. Kung walang kasiguruhan, hindi ko ibibigay ang maraming pagkakataon sa kanya, kung alam kong sayang ang mga ito. Nagbago na siya at nakita ko iyon, nang iparamdam niya sa aking bukod sa mga anak namin. Ako lang talaga ang mahal niya mula sa araw na napagtanto niyang mahal at gusto niya. Mahal ko siya at natatakot akong baka dumating ang isang araw bawiin ang pagkakataon, na mahalin namin ang isa't isa kasama ang mga anak namin. Matapos ang araw na nakita ko si Jason sa opisina niya, nakasama at kausap si Karel, at may nangyari na ulit sa amin, ay masasabi kong mas naging maayos na kaming dalawa sa isa't isa, araw-araw nararamdaman ko yung pagmamahal na binibigay niya. Hindi lang para sa akin, kundi pati na rin sa mga anak namin. Hanggang ngayon ay dito pa rin kami tumutuloy sa bahay ng magulang niya, kahit na palagi niyang sinasabi na maayos, at handa na ang pinagawa niyang bahay para sa amin, gustuhin ko mang magtanong sa kanya, ay nawawalan ako ng lakas ng loob, dahil baka naaalangan pa siyang magsama kaming dalawa sa iisang bubong. Sa bawat araw na lumipas, ay masasabi kong mas naging malapit na ulit kami sa isa't isa. Nandyan yung ako ang nag-aasikaso sa tuwing papasok, at uuwi siya galing ng trabaho, bagay na bukal sa puso kong ginagawa. Mahal ko siya, iyon ang totoo, at matagal ko nang nararamdaman noon pa lang, at sa bawat araw na lumipas, mas lalo kong minahal si Jason, nang ipakita at iparamdam niya sa akin na handa niyang gawin ang lahat para sa anak naming dalawa. May mga pinagdaanan siya na hindi ko alam, bagay na ayaw niyang sabihin pa, pero alam kong nalampasan niya ang lahat ng iyon, dahil sa pagmamahal na meron siya para sa akin. Nalaman ko sa mami niya, na muntik nang sumuko si Jason, nang dumating sa puntong bumagsak ang kumpanyang pinalago niya, kasabay ng pagsampa ng kaso sa kanya ni Dad, pero mula umpisa hanggang dulo daw, ay pinilit makabangon ni Jason. Dahil anito ay hindi ako matutuwang makita na pinabayaan niya ang sarili, at mga bagay na pinagsumikapan niyang makuha at maabot. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng pinsan kong si Shelo kay Jason, basta ang tanging alam ko lang, mas napatunayan raw ni Jason na kaya niyang ayusin ang anumang problema, basta sa huli ay ako ang premyo. Alam ko karamihan sa mga taong kilala ako, at alam ang nangyari sa aming dalawa ni Jason noon. Ay sasabihin na masyado akong malambot pagdating sa lalaking iyon, na parang ang bilis kong bumigay at nagpatawad, gayong ang tagal kong nagpakahirap na mag-isa. Mahal ko siya, mahal niya ako at ang mga anak namin, tutatigilan ko pa ba iyon, kung pwede ko namang kalimutan ang lahat, at bumuo ng panibagong alaala, na maaaring bumura sa mga pangit na nakaraan naming dalawa noon. Hindi ba't kapag mahal mo ang tao, kapag nasaktan ka basta, kaya mong magpatawad, patatawarin mo naman siya. I do love Jason since the day my heart beats so fast because of him, at sa bawat araw na lumipas noon, araw-araw nang arap akong sana ako ang mahalin niya, kaya ngayong natupad na yung dasal ko, hindi naman siguro kalabisan na patawarin ko siya, at kalimutan ang lahat, dahil sa huli palaging ang pagmamahal sa isang tao ang mananaig. Mahal ko si Jason, at hindi ako mapapagod na maramdaman ang bagay na iyon para sa kanya. 2 araw na naging abala si Jason,
dahilan para halos hindi kami magkita sa bahay ng mga magulang niya. At ewan ko ba kung coincidence lang ang mga bagay na napansin ko sa 2 araw na lumipas. Busy si Laisha sa school, pero nagtataka ako at gabi na rin siya nauwi. Kahit maaga naman siya pumapasok, minsang hiniram ni Tita Elis ang kambal sa akin. At nung ihatid pa uwi ang mga ito, halos hindi ako kausapin, bored na bored lalo ako sa loob ng malaking bahay ng mga magulang ni Jason, kaya napatawag ako kay Mommy para manggamusta, kaya lang sinungitan lang ako, at katwiran niya pa ay busy daw siya, at pangatlong araw na nga ngayon na maaga pa lang ay sinundo naman ni Mateo ang kambal, dahil gusto niya raw isama ang mga ito sa gala nila, tiwala naman ako sa kanya kaya pumayag ako. Good morning Hiha, antag sa akin ng mommy ni Jason, na himala atang nakita ko ngayon dito sa sariling bahay nila. Hindi po kayo busy ngayong araw? Tak ang tanong ko sa kanya. Hindi naman ako busy Emma. Hurry up maligo ka na, dahil sasama ka sa akin ngayong araw. Nakangiti niyang antag sabay simsim sa hawak na tsaa. Saan po tayo pupunta? Tak ang tanong ko pa rin. We're going to pamper ourselves Hiha, it's our bonding also, kaya bilis na mag-asikaso ka na, alam kong nabuburyo ka na dito sa bahay. Palagi ba naman kasing kunin din ang mga anak mo? Antag niya paulit sabay tingin sa akin ng seryoso, senyales na kumilos na ako at wag nang magtanong pa. Mabilis akong kumilos at inasikaso ang sarili, dahil alam kong minipin ang mommy ni Jason, at ayaw nito ang naghihintay. Nang makababa ako mula sa kwarto, ay agad na siyang nag-aya na umalis na, kaya kahit hindi ako sigurado kung saan kami pupunta sa mga oras na ito, ay sumama ako tutal ay ilang araw na halos na wala akong ginagawa. Pakiramdam ko nga tuloy lahat sila ay iniiwasan ako, kung ano ang dahilan hindi ko alam. Ang sabi ng mommy ni Jason pamper day namin ito, pero wala kami halos ibang ginawa, kundi ang bumisita sa mga kaibigan niya, at uminom ng tsaa kasama ng mga ito. Hindi naman ako makapagreklamo, dahil baka mena sa akin ang mommy ni Jason, buti na nga lang ay mababait ang mga kaibigan ni Mrs. De Alvas, hindi ako masyadong boring na kausapin ang mga ito. Pagdating ng tanghalian, kumain kaming dalawa sa isang restaurant sa loob ng mall, kung saan huli naming kinita ang isa niya pang kaibigan, at nang matapos nga kaming kumain, ay nag-aya na siya sa salon daw kung saan pamper time na raw naming dalawa. Hi madam, you're here again, bati ng isang magandang staff ng salon. Hello, I'm here with my daughter-in-law, ikaw na ang bahala sa makeover niya, dahil may pupuntahan kaming engagement party ngayong gabi. Nakangiting antag ng ginang sa staff na bumati sa amin, bagay na ikinakunot ng noo ko. Engagement party po Nino, at bakit kasama ako? Tak ang tanong ko. A friend of mine Hiha, iiwan kita dito, hahanap ako ng maisusuot mong babagay sa pupuntahan nating dalawa. Nakangiting antag niya pa rin sa akin, saka agad na nagmarcha palabas ng salon, habang ako naman ay sumunod lang sa parluristang mag-aayos daw sa akin. Ewan ko ba kung bakit pakiramdam ko, bigla ay ang weird ng mommy ni Jason. Tutal ay nasa salon na ako, nagpa-trim na lang ako ng buhok, saka pinakulayan ito ng ash blonde color na bumagay sa kulay ng kutis ko, at ang ibang serbisyo na ginawa sa akin ng mga staff ng salon, ay sariling desisyon na nila, dahil ika nga araw ni Mrs. De Alvas ayusan ako ng mabuti. Makalipas ang 3 oras na pag-aayos sa akin, ay saktong dumating na ulit si Mrs. De Alvas. God Hiha, you look so gorgeous. Ibihis mo ito, dalil antag niya na punong-puno ng galit sa boses. Agad ko naman siyang sinunod. Dahil pinagtulakan niya ako papasok sa restroom nitong salon. Binuklat ko ang inabot niya paper bag sa akin, na naglalaman ng isang simple, pero sobrang gandang white ruffled dress, na sa tansya ko ay sakto lang para sa akin na may kapares rin na block heel sandals na kulay cream. Isinuot ko na lang ang mga ito, matapos na tignan ng ilang sandali, at nang matapos nga akong magbihis, ay agad na akong lumabas ng restroom. Ang ganda mo sis, patiling antag ng isa sa mga nag-ayos sa akin. Thank you, tugon ko naman. You look so good Emma, I'm so happy for you, masayang antag naman ng ginang sa akin. Thank you tita, tugon ko naman pabalik sa kanya. Matapos ang ilang sandaling pakikipag-usap pa ni Mrs. De Alvas sa mga staff ng salon, ay agad na kaming lumabas at nagdiretso sa parking lot, kung saan naghihintay ang driver niya,
at ganoon na lang ang gulat ko na makitang madilim na pala ang kalangitan, senyales na gabi na at hindi ko man lang namalayan ang oras, sigurado akong baka nakauwi na ang mga anak ko at hinahanap na ako. Sumakay kami ng kotse ni Mrs. De Alvas nang hindi nag-uusap, dahil biglang may tumawag sa kanya na ikanya ay isang kaibigan daw. Gusto ko sanang magtanong kung saan ang punta namin, kaya lang ay mukhang ayaw niyang magpaistorbo, hanggang sa pumasok kami sa isang village, na sa tingin ko ay lugar kung nasaan ang bahay ng kaibigan niya. Bumaba agad ang ginang, nang hindi man lang ako sinabihan sa kung ano ang dapat kong gawin, kaya mabilis ko siyang sinundan nang pumasok siya sa isang malaking bahay, at mabilis na nagtungo sa pool area, kung saan ikinabigla ko ang nakita. Nandito ang mga magulang ko, kasama ang mga pamilya nila, sila Tita Sierra ang asawa niya at si Reg, si Jude at Ate Helen na may kunting kaway pa sa akin mula sa kabilang gilid ng pool, kung saan sila mga nakatayo at magkakasama. Mama, masayang pagtawag sa akin ng dalawang anak, na kapwa ang cute-cute sa mga suot na damit, at parehong nakakapit sa mga kamay ni Laisha. Naguguluhan ako sa mga nangyayari, bakit nandito silang lahat? At bakit kumpleto ang mga taong ito ngayon, gayong wala namang okasyon sa pagkakaalala ko? Naguguluhan akong lumingon sa ginang, na halos buong araw akong kasama. I'm wishing all the happiness for you my daughter-in-law, masayang antag niya nang lingunin ko siya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa mga oras na ito, kung maglalakad ba ako palapit sa kanila, o sila ang lalapit papunta sa akin, sa totoo lang ay naguguluhan ako. Walk to your side Emma, antag ng isang boses mula sa likuran ko. This is the start of your happiness kasama si Jason, whatever is your decision your kuya is here, antag ni Shelo habang nakaakbay sa akin, at igiya ako palakad sa gilid ng pool. Tanging masayang ngiti lang ang iginawad ko sa kanya pabalik. Huminto kaming dalawa sa paglakad, nang makarating kami sa bandang gitna na may nakaukit pang heart shape na gawa sa rose petals, agad akong iniwan ni Shelo, nang huminto kaming dalawa sa bandang ito. Anong meron? Naguhuluhan kong tanong sa malakas na boses. Just turn back love, antag ng isang boses mula sa lalaking kahit kailan ay hindi ko kinalimutan. Dahil atat akong malaman kung bakit may ganitong ganap, ay mabilis akong lumingon, at mas lalong nadagdagan ang kabang kinukubli ko kanina, dahil kinukutuban na ako sa posibleng mangyayari. Pag-ikot ko sa bandang likuran ko, ay si Jason agad ang bumungad sa akin, habang nakaluhod at may hawak na singsing, dahilan para mas apo ko ang bibig ko, gamit ang dalawang palad ko. Totoo ba itong nangyayari ngayon, kasi kung hindi aba ayokong gumising. Alam kong nagtataka ka na kung bakit hindi ko kayo inuwi sa bahay na sinabi ko sayo, na para sa pamilya natin, alam kong gusto mong itanong sa akin kung ano ang plano ko para sa iyo, at sa mga anak natin, pero mas pinili mong hindi magtanong, dahil noon pa man ugali mo na talagang hindi magtanong at alam ko yun. I may be done a lot of bad things to you, na ikinawasak talaga ng puso mo, and I'm so sorry for making you cry, patawad kung pati ako noon sinaktan ka. Walang sapat na salita para sabihin sa'yo, kung gaano ako nagsisi na nagkalayo tayo ng matagal, alam kong hindi na mababago yun, pero Emma handa akong tabunan ng masasayang alala yung mapait na karanasan mo dahil sa akin, gusto kitang makasama hanggang sa pagtanda. Sabi ko sa'yo diba, huli ko mang naramdaman na mahal kita. At least ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay Emma. Mula nung nakita ulit kita, nabuhayan ako ng loob, at mas lalo akong nagkaroon ng pag-asa sa buhay. Nang makita at makilala ko ang mga anak natin. Gusto kitang makasama hanggang sa pagtanda, gusto kong ikaw ang mabubungaran ko sa pagmulat ng mga mata ko tuwing umaga, at ikaw rin ang huling makikita sa pagpikit sa gabi bago matulog, gusto kong ikaw at ang mga anak natin ang makikita ko sa tuwing uuwi ako ng bahay, galing sa mahabang araw ng pagtatrabaho. I can't promise you a perfect life love. Pero I'll make sure not to make you feel sad, sisiguraduhin kong araw-araw mararamdaman mo na mahal kita, kayo ng mga anak natin. Ang haba ng speech mo De Alvas. Iritadong sigaw ng pinsan ko, habang hawak sa bewang si Reg. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga taong kasama namin sa oras na ito, na sa kung titignan ko lahat sila ay masaya para sa amin. Akala ko hindi mo ako aayain ng kasal binigay ko na ulit yung sarili ko sa'yo. Umiiyak kong antag habang sapo ang dibdib ko.
This house is for our family, love. This is our home, your home, at dito sa bahay na ito gagawa tayo ng masasayang alaala. Can you be my wife, Emma? Tanong ni Jason sa pinakasinsero at totoong boses niya, na may mumunting luha sa mga mata niya, tanong na nagpasikip sa bawat paghinga ko, kasabay ng pag-agos ng mga luha ko. Yung lalaking pangarap ko lang noon, nakaluhod na ngayon sa harapan ko, tinatanong sa akin ang bagay na noon lang ay pangarap ko, na sana siya ang tumupad at heto na nga ngayon. Will you marry me, love? Seryosong antag niya ulit, pero may ngiti sa labi. Kasabay ng hiyawan ng mga kasama namin ngayon, dahil sa tanong ni Jason ay nakikisabay rin ang pagkirot ng puso ko sa mga oras na ito, bagay na kinakatakot ko at anumang oras alam kong aatakihin ako, hindi lang dahil sa sobrang saya, kundi dahil sa sakit na iniinda ko ng mag-isa sa mahabang panahon. Kaya bago pa man yun mangyari, mabilis kong niyakap si Jason ng mahigpit. I'll marry you, love. Mahal na mahal kita, umiiyak kong antag. Yes. I love you, love. Mahal na mahal rin kita. Mga anak, pumayag na ang mama nyo, ikakasal na kami. Malakas niyang sigaw sabay bitaw sa pagkakayakap mula sa akin, para isuot sana ang singsing nang bigla ko sepuhin ang dibdib ko, gamit ang kamay ko kung saan isusuot na sana ni Jason ang singsing. Love, okay ka lang? Nag-aalala niyang tanong bigla, pero bilang tugon tumungulang ako, dahil unti-unti ay mas kumikirot ang dibdib ko, na nagpapahirap sa paghinga ko. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin, palaging mong tandaan iyan antag ko sabay haplos sa mukha niya, at abot sa kamay niyang hawak ang singsing para kusa ko nang isuot sa sarili ko. Love, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong. I love, hindi ko na naituloy ang dapat ko pang sasabihin, dahil mas lalong kumirot ang dibdib ko, at hindi na ako makahinga. Muntik na akong matamba, dahil sa sobrang sakit na nararamdaman nang biglang masambat ako ni Jason, unti-unti ay nanlalabo na ang paningin ko, at anumang oras ay alam kong mawawala na ako sa ulirat, pero nilabanan ko. Ang wrong timing naman talaga ng tadhana, pagkakataon ko na sanang sumaya, kasama yung taong noon pa lang ay pangarap ko na, saka naman ako inatake ng sakit na matagal ko nang tinatago sa marami. Love, dadalhin kita sa ospital, okay? Just hold on, antag niya sa nag-aalalang boses. Hold on, love, mahal na mahal kita, please hold on. Nagsusumamo niyang antag, hahaplasan ko sana ang mukha niya, para iparamdam na okay ako, pero unti-unti ay naramdaman kong bumibigat na ang mga mata ko. Ikakasal pa tayo, umayos ka, Emma, antag niya sa seryosong boses, mga huling salita mula sa kanya na narinig ko bago ako tuluyang mawala sa ulirat.